Hello, hello! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat guys? It's been a while. Medyo natagalan tayo mag-post ng videos. As a mom at mayroong tindahan at mayroong mga racket, hindi ko na alam talaga kung ano yung dapat kong unahin. Kulang yung 24 hours sa mga dapat kong gawin or gusto kong gawin. Partida, bakasyon pa ngayon at salamat sa Diyos dahil nakatulong ko yung mga anak ko. Pero yung sa kong anak ay nag-work siya sa SPES. Tapos yung dalawa naman, sila naman yung nakakatulong ko dito sa gawaing bahay, pati dito sa tindahan. So, ganun kami dito, ganun yung senaryo namin ngayong bakasyon. Kayo ba? Lalo na sa mga kapwa ko kasari dyan. Paano nyo na-enjoy yung bakasyon? Lalo ngayon, malapit na naman yung pasukan, busy na naman sa pag-prepare. Pagbili ng mga gamit ng mga bata para sa school. Yung mga bata namin dito, nakapag-swimming naman sila, kaya hindi din naman sila napaghulihan. Pero kami mag-asawa, ito tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho para makaipon ng mga pangbili ng mga kailangan nila sa pasukan. Ayan, malunggay, pandesal. Ang mas importante kasi ngayon ay kumita muna kami. Lalo ngayon, merong dalawang nagpapagawa ng bahay dito sa malapit sa amin. So, medyo nadadagdagan talaga yung income ko ngayon dito sa pagsasari-sari store. So, syempre, pag ganito pagkakataon, sasamantalahin natin. Kaya, yung swimming na yan, saka na. Marami pa namang oras at marami pa namang pagkakataon. So, dito sa pinapakita kong video ay nag-aayos ako ng mga pinamili guys. Nag-check na rin ako ng mga resibo dahil tumaas na naman yung iba mga bilihin, lalo na yung kape, yung iba yung sabon nagtaas din, at yung iba pa mga paninda. Kaya lagi nating ugaliin na mag-check ng resibo kasi baka mamaya na ibebenta na pala natin sa puhunan or kung hindi naman ay palugi pa. At bukod nga sa tumaas yung iba mga bilihin ay syempre yung pamasahe dito ay nagtaas din. Nagtaas lang ng 5 piso sila. So, alam nyo na, pag nagtaas ng pamasahe, malabo nang maibaba ulit yan sa dati kahit bumaba pa ng konti yung gasolina natin. So, yun ang reality dyan. May tanong nga pala ako sa mga kapwa ko kasari. Ayan, nag-e-enjoy pa ba kayo sa ginagawa nyo? Sa everyday routine nyo sa pagtitindahan. Yung tipong minsan nakakadrain na rin ang utak pati ng katawan sa dami na iniisip, iniintindi. Samahan ba natin ang mga customer na mahilig mangutang or kaya naman kada bibili na lang ay lagi na lang may kulang. Yung tipong alam naman nila nagtataas lahat ng mga bilihin pero imbis na magdagdag, magpasobra, lagi na lang kulang. At mabuti na lang sana kung naaalala pagbalik parang mayroon ng amnesia. Sa ibang mga video ko, nababanggit ko doon na hindi ako nagpapautang. Pero alam nyo, kahit magpaskil kayo dyan, magsabi kayo na hindi kayong papautang, hindi nyo talaga pwedeng maiwasan, hindi nyo maiiwasan na hindi magpautang. Okay naman, meron namang magandang magbayad, mas marami pa rin naman yung marunong magbayad, pero meron talaga mga tao nag-arapalan. Hindi kasi talaga nila naiintindihan na bawat piso ay mahalaga, kasi bawat pisong yon ay doon nakakabuo ng pambili ng pagkain, pambayad ng bills, at ng kung ano pa. Minsan, dumarating din talaga yung time na nararamdaman kong nakakapagod na, yung paulit-ulit na ganito, tapos wala naman, parang feeling ko wala naman ako napapala. Ang hirap kasi pagka ang paninda natin ay ang ating puhunan ay nauuwi na lang sa pautang, tapos pag gusto mo nang bumili ng kailangan or mga kulang sa tindahan ay walang maibili dahil nga napunta sa kanila. At pag hindi mo naman sila napagbigyan sa kanilang gusto, aba, ikaw pa yung masama at parang nagkaroon ka pa ng malaking kasalanan. O diba, kung mahinahin na loob mo, makakaramdam ka pa ng guilty dahil sa hindi mo lang sila napagbigyan. Dagdag pa sa intindihin mo yung kanilang mga ginagawa. Kaya minsan parang gusto ko na lang mawala ng pake sa kanilang lahat. Mahirap magpakabait, lalo na pagka inaabuso ang kabaitan mo. Siyempre, tao lang ako, kaya naiisip ko yung mga gantong bagay at nararamdaman ko. Pero dahil tayo ay nagdadasal, kailangan maging matatag tayo at may goal tayo para sa pamilya. Kailangan lumaban at kailangan pagganahin ng isip
hindi ang damdamin. Huwag mahihiyang tumanggi sa kanila, lalo na kung alam mo namang wala namang ambag sila sa buhay mo. Kaya ginagawa natin lahat ng pagsisikap, nagsasacrifice tayo, gumigising ng maaga, natutulog ng late para kumita at mapalago yung ating hawak na negosyo. Siyempre, hindi naman tayo naghahanap ng away at ayaw din naman natin sumama yung loob nila sa atin. Kaya ipapaliwanag natin na maayos at maiintindihan din naman nila yan. Kung malawak yung kanilang pangunawa, maiintindihan nila yan. Pero kung hindi, ay hindi okay lang. Marami na kasi ako natutunan sa mga pinagdaanan ko. Lampas ng mahigit 10 taon na itong tindahan ko. At alam nyo ba, dati, muntik na tong mawala. Muntik na talaga mabankrupt. Muntik na hindi na ako magtinda dahil naubusan na ng puhunan. Wala na akong pambili. As in, wala nang laman halos yung aking tindahan at talagang pati ako ay pasuko na din nun. At kaya naman nangyari yon dahil sa na over expenses ako or kung ano pa, naging gastador, hindi. Dahil yun sa pagpapautang ko at hindi nga ako tumatanggi sa mga kakilala ko dahil ako yun nahihiya. Pero iniisip ko naman noon, anong mangyayari sa akin pagka tinigilan ko, pagka hindi ko na tinuloy or sinarado ko na yung aking tindahan. Lalong walang mangyayari. Kaya ayun, naganap ako ng racket, pumasok ako sa Avon. Tapos, syempre, kumikita ng kaunti. Pagka kumita ng konti, ibibili ng paninda. Pumasok din ako sa pag-online selling. Ayun, kumita ng konti, ibinibili ng konting paninda hanggang sa nakabangon ulit yung aking tindahan. Pero malaki yung binago kong rules. Hindi na talaga tayo nagpapautang noon. Sobrang higpit, hinihigpitan ko talaga pagpapautang. Kung meron man talaga na hindi ko matanggihan ay yung alam kong marunong talaga magbayad at on time sila magbayad. At ang pinaka-importante, bibigyan nyo ng limit. Tulad ko, 100, 200, ganun lang ako magpautang. Hindi na pwedeng lumampas to. At importante na meron din tayo natatabi para pagka merong hindi nakapagbabayad, meron tayong ipapalit pansamantala para hindi napuputol yung pagbili ng mga walang stock na paninda. Kaya alam nyo, simula nung nakita ko maganda yung resulta ng ganong strategy, ganon na lagi kong ginagawa hanggang sa ngayon. Kaya alam nila na hindi talaga ako nagpapautang at kung meron man talagang piling-pili. Kwento ko lang, meron akong mga bagong customer, syempre yung mga dayo na lang dito sa amin kasi meron ding apartment dito sa malapit sa amin. So, minsan nagpapasaring sila, minsan sabihin nila, bibili sana akong ganun, kaya lang kulang yung pera ko. So, syempre, pinaprank ako, sinasabi ko, alam mo, malapit lang yung bahay mo, balik ka na. Inalis ko na talaga yung hiya ko sa pagsasalita ng mga ganon. Dati kasi, isa sa dahilan kung bakit hindi ako makapagsalita ng ganon dati sa mga customer ko. Kasi natatakot ako na baka hindi na sila bumili sa akin. Noon kasi parang lagi ko silang piniplease. Iniisip ko, kailangan ko silang pakisamahan ng mabuti, ng maayos, magpakabait ako para sa akin sila lagi bumili at mawili sila. Pero mali, dahil aabusuin ka lang ng mga yon. Pero naisip ko naman yon, kaya ako ganun noon kasi wala naman akong ibang pinagkakitaan kundi yung aking tindahan at yung aking pag-iibon, konting online selling, hindi naman tayo sikat kaya konti lang yung kinikita. Pero ngayon marami pa akong mga pinapasok na extra income kaya parang wala na akong kung bumili ka or hindi, wala na akong paki sa ganun. Basta nakapokus ako ngayon sa kailangan meron akong stocks, kailangan yung aking paninda hindi naman bababa sa SRP, lalo na yung mga mabibili, lalo na sa Yossi, malinis, maayos yung tindahan. Masasabi kong effective yung ginagawa ko ngayon. Kaya ikaw kasari, kung nasa ganito ka rin senaryo na masyadong mabait at piniplease mong maigi yung iyong mga customer, nako, tigilan mo na yan. Ikaw lang yung kawawa, lalo na pag natapat ka sa mga tao mapang-abuso. Ilan yan? Singit ko lang itong aking mag-ama. Ayan, napakasipag. Day off ni Mister. Ayan, kumuha silang kawayan doon sa garahe para pagapangan nung aming sitaw. May malit kaming garden sa likod bahay. Mayroon akong idadagdag na paninda. Isang 5 ounce at saka isang 8 ounce. Parang nasa 45 pesos lang itong dalawa. 50 pieces each ang laman. After nga ng graduation, magdadagdag ako ng paninda para syempre magdagan din yung kita.
Ating gagamitin ko. Ayan, kailangan niya linisin muna. At ito, nagpabili na ako. 8 liters yung laman nitong aking ice box. At ito, 25 pesos daw to. Tingnan natin kung gaano kadami. So, ayan, ganyan kadami yung 25 pesos. Malalaking crack yan. So, ika-crush ko pa yan. Mamaya. Ilang yelo na gamit dito? Isang yelo lang. Tapos 25 pesos. E di yung tigpa 5 pesos lang talaga yun. Bayad sa bayad sa pagka-crush yan eh. Dalawa ba yun? Isang abaga yan eh. Baka dalawa. Ay di dalawa, di 10 piso yun. Tapos 15 yung pagka-crush. Ano eh, bayad. Dalawang yung tigli 5 pisos. Dalawa pala nung 10 piso lang. Wala kasi akong ice crusher kaya tiis-tiis muna sa ganito. Pag kumita na, bibili tayo. Ito lang na picture ko. Hindi ako nakapag-ready ng camera kasi. Yan, not bad. 110 pesos. Ito 70, 10. Tapos ito 20 pesos. Yan, bukas ulit. Thank you, Lord. Benta sa pancake at saka sa tawag dito, sa ice crumble. Ang ating ice crumble. You know? Ayan, may natira pa. Lalagay ko na lang yan sa rep. Ay, sa freezer pala. Tapos bukas, saka ika-crush ulit. At ganito ang senaryo. Pagka mga alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, nagpapabili na ako ng soft drinks. Meron din ako ditong walis tingting na tinda at alam nyo ba, galing pati sa bundok ng Tralala, ganun kalayo yung pinanggagalingan nitong aking walis. Pero ang kaganda niyan guys, makapal at hindi sariwa, magulang na yung gamit na walis tingting. So yun lang guys, ang share ko sa video ito. Sana may natutunan kayo. Ayan, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you, keep safe everyone, bye.